performance. Good morning, mga kapatid! March 11, gawis ay agsapa sa wikang kangkanay. Wala pa mang summer. Wala pa ba talagang summer dun sa ginawa nilang yun? Oo. Parang... Ay, inunahan na natin ang ating tag-init feel sa ating early Monday morning Hawaiian luau. As in, wow na wow talaga ang ating party vibes ngayong umaga. Yun, that's right, Jess. At talagang summer is waving na talaga. Napakainit na ngayon. Kaya para sa lubungin yan at ang bagong linggo po natin, i-hula dance party natin yan. Let's take it easy this Monday morning sa pag-groove just like the waves. Hindi ba, Mama Mami? Yes, just like the waves. Correct ka dyan, Mama Dims. Kagaya na lamang ng mga ibinidang hula dance ng ating mga kapatid. Alam nyo ba, nagaling itong Hawaii at isa itong ritual dance para sa volcano goddess na si Pele. Di ba, Justin? Pololei, Mami. Pololei. Correct yan sa Hawaiian, okay? At sabi pa nga, nakadepende ang movements nito sa region at geography sa Hawaii. Kaya naman ang isang island doon na kilala sa kanilang beaches, ang steps ng hula ay melodic at flowy, just like the ocean. That's right, Justin. Tiny bubbles. Tiny bubbles. Pero hindi lang basta movements, ha? Dapat, dahil pati yung sound, naririnig ninyo, parang may chanting, yan. Iba-iba yan. Depende po yan sa region. Sinasabi pa nga na bago ang 1820s, ang hula ay isang paraan ng pagpapasa ng knowledge sa mga susunod na henerasyon. Yun. Bringing yung tradition hindi napuputol, di ba? Kaya naman para ibida pa sa atin ang dance na ito, makakasama natin ang Hawaiian Dancers Manila. Kasama ang kanilang leader, ang nagbabalik na si Prince Angeles. Good morning, Prince! Welcome back! Welcome back! Ito, gusto ko yung pagdating ninyo. Parang wow, ayan na yung kulay. Good morning! Yes! Welcome back! Thank you. Sir, ikwento natin sa ating mga kapatid, paano ba kayo napasok sa ganitong sayaw? Very distinct kasi siya, unique. Ika nga. At first po kasi we started this as fire dancer. And then, since nasa tropical na yung vibe niya, pinasok na rin namin yung Hawaiian. So, to cater pagka during summer. Saka pag yung mga nasa Manila naman, mga theme event nila na tropical beach theme. Yes. At paano nyo natutunan mismo yung Hawaiian dancing? We do research. Okay. And then we have friends from Facebook na messaging us from Hawaii na to-share sa amin ng knowledge din about their culture. May kaibahan ba kapag ang ginagawa nyo ay fire dancing kumpara sa poi? May difference ba sa movements? Basically the same trick. Difference lang, syempre, apoy. So ito pwedeng indoor. So ang apoy talagang basically outdoor. So exciting, syempre, pag nakikita mo talaga, pag nakakapanood ka ng mga fire, mga ganyan. Yes, Mama. At saka ako kasi talaga, I'm a big fan ng dance kasi magandang self-expression ito. Di po ba? Gano'ng kalaki ang grupo nyo? Is this it? Or meron pa kayong ibang mga kagrupo? Actually, we're almost 40 because 40? Wow! So we have here our group choreographers. Main choreographer si Lee. And then we have Ken and Gwen. So sila yung nagtuturo talaga sa buong team ng iba't ibang dances. Alam mo, big na big kasi yung mga ganito, lalo pag cultural events. Matanong ko, hanggang saan na kayo umabot? As far as Southeast Asia. When it comes to performances. Ang ganda! So masarap din kasi we travel nationwide, different country. And then, we experience different culture. Tapos, yun, sharing of ideas and all. Sa Hawaii, nakapunta na kayo? Hopefully soon. My family lives in Honolulu. Wow! Pero dinala nyo ang Hawaii dito. Feeling namin talagang doon kami sa Waikiki Beach. Diba? Si Mami lang ang nakaintid kasi siya lang ang nakapunta doon. Sabi ko talaga, sana all. Sana all. Pero may tatanong ako, nung maliit ako, ate. Binibigyan kami ng ganito. Mami, may sinasabi ka ba nung maliit ka? Tapos may binibigyan ng ganito. Tapos sabi niya, Tahitian. Alam mo yung Tahitian? Yun yung tawag nung maliit kami. Tapos may ganyan. Tapos yung mabilis na. Yung gumagaya. Pati nga yung, alam mo yun? Yung gumagaya yung mabilis na mabilis. Tahitian. O yan. O yun. Ang paliit ng bewang yun, di ba? Hindi si Sige nga, patingin ate. Alam mo, kahit siguro
Pogi ko niliit kasi Palit ng ano. maangat din. Nakakatawa. At saka napansin ko po yung costume nyo, ang gaganda. Kayo lang po ba gumagawa nan? Yes, Wow! some of those are RTW na, pero yung iba, nag-create kami ng sarili naming design. Yan, para lang magkaroon ng fusion. Yes. Depends kasi may mga clients kami nagsasuggest na gawan din natin dagdagan ng depend ganyan. right. So hanggang sa nag-evolve na siya. Kunwari meron silang theme party, mga companies, ganyan, tapos sasabihin nila sa inyo, kaso hindi ko gusto yung ganitong dance. Kaya nyo bang gumawa ng dance na specifically para sa event nila? Yes. Good. Actually, parang kaming magician eh. 24 hours before the actual event. Pwede. Ito yung gusto namin. Kaya namin yan. Amazing. Walang hindi kaya. Wow. Ito na yung magandang chance ano. ni Jess Alam para nyo, malaman. Alam nyo, wag natin silang i-pressure. Hindi nila kailangan ng additional Eto. na trabaho ngayong umaga. Okay lang, Ano? tuturuan talaga tayo. Okay, teacher, turuan mo naman si Jess. Wow. Kasi ang gauge ko, Wait lang, di ba fan ka ng dance? super. Uy, congratulations sa Sabrina, by the way. Nanalo sila at nag-vie sila for World Championship. Yay! Sa dance. Sa the world of dance. Yes. Okay, Very at yan po. Ay, hindi pala. Okay, bigay Kala po mo natin nahilihis kay ha? Jess. Mabalik tayo kay Boy. Jess. Oh, go, Jess! Let's go! Kaya ni Jess, kaya Kaya ng ng lahat. Okay. Sige, back up natin ang ating Talaga. mga kasama dito. Okay. Yan. Kaya mo yan, Jess! Maui. Jess! Kaya mo, Justin, Jess. Maui. Kaya mo yan! Go, Jess, nasa iyo Nasa na. gitna yung naka-green Sige, dapat. sige. Sa gitna! Yung naka-green, ayun, naka-green. Sa gitna! Ito! Justin, Justin. Ito! Okay, ready? Alam mo yun, sabi ni Ano? sasabihan Ngayon kita, lang sasabihan kita. nauutal. Sabi niya, sasabihan kita. Hindi ako naniniwala. Okay, ready, Jess? Oh, go na! Go na! Anak, Okay. galingan mo. Anak, Basic galingan step. mo. Ayun. Wait, saan mo muna yung pasok to? Dito lang? Yan, oo. Okay. Oh, Tignan game. mo, ang sarap talagang panoorin ni Jess in his element. Iris Element. Yan! Yan, Wow! pwede na pwede. Ganyan pala gumalawang puno. Nagsalita. Joke lang. Okay, and then? Okay. Uy, Go. bigyan mo ng feelings Galingan mo naman, Jess. Yan. Ano yung feeling Anong mo yan? feeling? Bakit gusto kong gumilid? Ang feeling para makahampas ako. And Gusto then, kong gumilid. and then, Sa iba. Kuha na ni footwork ni Magkano Jess. naman Oo, natin? kuha. Magkano ng slide pare? Kuha eh. Oh, Jess, ano pa? Okay na ba? Wala na. Wala no. sumabit na. Ayun, pero ang galing pa rin. Saan ang music? Yun na yan, yun na yan. Sayang. Okay, para sa mga... Justin din daw. Justin. Sumasayaw Nagalagyan nyo ng yun. music. Ano ang alam ko ngayon mga ganito dati, Thank parang you. ang may legend na parang ginagamit nila to train their hands sa pagkakanta ng weapons. Wow. Yeah, so, A lot of it are hand ganun nga. movements. Ayan! Napakapasikat! Dimples! 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 Sa babae si Mami today. Ama. So pag ginanyan ko yan, ganito lang. Okay, sir, para sa mga interesado, mga kapatid natin, kasi ang saya-saya, also I'm sure you can make it interactive din sa party, pwede nilang subukan. Kaya kagaya ni Justin and Jester, saan po namin kayo pwedeng makontak? You can check out our Facebook page, Hawaiian and Fire Dancers Manila, and also Electrifire page, or you may Viber us through 0927-181-7298. So send in your inquiries and we'll be more than happy to help and assist you. Best Video, of luck with everything! Ang usay-usay. Thank you so much, Hawaiian Dancers Manila. Alright, thank you very much po mga Thank kapatid. you. Let's wave like the ocean at salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Bagong linggo, bagong pag-asa. Keep the good vibes flowing. I-manifest natin ang good work week. Ako po, si Dimples Romana. Only positive thoughts for this Monday morning at stay inspired and motivated. Ako naman po, si Mami David. Nagising ako doon Gumalaw-galaw this morning at maghula para magising ang diwa. At of course, samahan ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masembati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid!
Okay, tutuloy na natin ang energy this Monday morning. Justin, ano pa yung ibang pampag-good vibes natin today? Dahil very tropical ang vibes natin ngayon, Jester. So, pausbungin pa natin ang ating curiosity sa mga sinasabing pampabuenas na mga cute na punong bonsai. Ang negosyong yan, ipiflex pa namin sa kitang-kita. Gagawin naman po nating mas makulay ang bonding kasama ang ating mga chikiting dahil mamaya ituturo natin ang art ng tie-dye sa working mom. Kasama yung kids, oh. Ito sa ibang issue naman, ha, may mga bilin si Doc Dex sa tamang pagkain ng mga mami at tita nating nakakaranas ng menopause. Aray. Yun na. Ayun. Di halata, mami. Di halata. Pag-usapan natin yan. Sasabi ni Doc. At sa legal bato naman, sasagutin natin kung rason ba para mapawalang bisa ang kasal kung mali ang spelling ng apelido ng kinasal. Ang paliwanag ni Attorney Buko, mamaya. At sa akin na naman another kalsada adventure. Gising na gising natin kunulit ang ilan nating mga kapatid. Ano kaya ang mga di nagpapatulog sa kanila? Tanong ko lang. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng umano'y cocaine natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Eastern Samar. Sa ibang balita, panibagong video ng mga daga sa NAIA kumakalat sa social media. Panibagong kontrobersya sa NAIA, gamit at pera ng isang British national at asawa niyang Pinay nawala. At sa showbiz, stars ng Philippine adaptation ng K-drama na What's Wrong with Secretary Kim, hindi raw suportado ang office romance. It's Wow Monday! Kaya naman po mga kapatid, sali na sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest tulad pa rin po ng dati. Manood lamang dito sa amin sa Good Morning Kapatid, saka naman sumelfie. At ang inyo pong makuhang larawan, i-private message sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Ang pinaka nakaka-good vibes na selfie, mananalo po ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. British national at asawa niyang Pinay ninakawan ng bag ng dumaan sa x-ray machine sa NAIA Terminal 1. Viral na naman, panibagong video ng daga na paggala-gala sa NAIA, pinandirihan ng mga netizen. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng cocaine na tagpuang palutang-lutang sa dagat sa Eastern Samar. Kampo ni Pastor Apollo Kibuloy tatakbo raw sa Korte Suprema para pigilan ang planong pag-aresto sa pastor. Ilang Palestinian sa Gaza patay matapos mabagsakan ng ayuda. Northport Batampier nakuha ang ikatlong sunod nitong panalo matapos talunin ang Meralco Bolts sa PBA Philippine Cup. Ginebra Gene Kings tinambakan naman ang Phoenix Fuel Masters. Award-winning singer na si Ed Sheeran kumasa sa Karaoke Challenge bago ang kanyang concert nitong weekend. Aabot sa 100 milyong pisong halaga ng cocaine ang natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Arteche, Eastern Samar. Ayon sa mga pulis, isang mangingisda ang nakakita sa 2 plastic bag habang nangingisda. Nang kunin ang mga ito at buksan, dito tumambad ang bloke-bloke ng cocaine. Agad namang isinuko ng mangingisda sa Eastern Samar Drug Enforcement Unit ang mga nasabing droga. Dahil dito, binigyan ng 50,000 pisong pabuya ang mangingisda. Dagdag ng mga otoridad, posibleng malaking sindikato ang nasa likod nito. Yung sa Eastern Samar, they are facing Pacific Ocean. Ito, drug haul to eh. Siguro baka ibinibiyahe ito sa papunta sa ibang lugar and then tatingin nila hindi sila makakatusod. Kaya yun, binitawan lang siguro nila.
Panibagong kontrobersya na naman ang kinakaharap ngayon ng NAIA. Isang foreign national kasi at kanyang Pinay na misis ang ninakawan ng dumaan sa may x-ray machine ng Terminal 1. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinilip pa ng mga security personnel ng NAIA Terminal 1 ang x-ray machine na ito kung saan umano nawalan ng sling bag ang isang British national. Pero hindi nahanap ang nasabing sling bag. Sa investigasyon, lumalabas na posibleng ninakaw ang nasabing sling bag. Babiyahe na palondo ng dayuhan kasama ang Pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabi na sila ng isang grupo na naghatid din umano ng isang pasahero. Nasalisihan umano ang British national habang nasa x-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Nakita na raw ng Manila International Airport Authority sa kuha ng CCTV ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Mabuti na lamang at hindi nakuha ang passport ng Briton kaya't natuloy ang kanyang biyahe. Tinutukoy ng pagkakakilanlan ng mga sospek. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, mapapansin po natin na sanay at talaga pong may sistema po sila. Magmula dun sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pasintabi naman po sa mga nag-aagahan, may panibagong video na naman ang mga daga sa NAIA na kumakalat sa social media. Sa post ng isang netizen sa TikTok, makikita ang paglitaw ng mga daga sa isang butas kung saan dumadaan ang mga kable. Kita rin ang wrapper ng biskwit na hindi itinapon ng tama. Kuha raw ito sa Terminal 3 ng NAIA. Hindi naman malinaw kung bago lang ang video. Ito ang pinakabagong kumalat na video ng mga peste sa paliparan na unang lumitaw ilang araw nang nakalipas. Bukod sa daga, na-videohan din ang mga surot at ipis na nakita sa airport. Nagbabala na ang pamunuan ng paliparan sa pest control providers na ayusin ang trabaho kung ayaw ma-blacklist. Kinukuha pa naman ng panig ng MIAA tungkol sa insidente. Sa pananaksak na uwi ang alitan ng isang tindero at customer sa Maynila, ang ugat ng away dahil daw sa kulang na sukli. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mag-alas 4 ng hapon nitong Sabado nang makunan ng pagtatalo ng dalawang lalaking ito sa Bocobo, Maynila. Kitang nagduruan pa ang nakitim na lalaki na isang tindero at ang nakapula na empleyado ng kainan. Maya-maya pa, kumuha ng panaksak ang tindero sa kainundayan ang nakapula. Napatras ang nakapula pero hinabol pa rin siya ng tindero at sinaksak pa siya ulit. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang tumakbo pa ang nakapula at tila humingi ng tulong malapit sa mga nakaparadang tricycle. Kapansin-pansing lupaypay na siya habang inaalalayan ng ilang nakakita. Ang suspect naman, tumakbo na palayo sa lugar. Ayon sa kagawad ng barangay, isinugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. 2 saksak sa dibdib at isa sa tagiliran ang kanyang ikinamatay. Iniimbestigahan pa kung anong motibo sa pananaksak pero posibleng nagkaalitan daw ang dalawa dahil sa sukli. Hindi po namin alam kung kulang basta ang naririnig lang po namin is about sa sukli. Hindi naman din po kami sure na yun yung reason. Ayon naman sa mga pulis, matagal nang makakilalang dalawa at madalas daw talagang nag-aasaran. Madalas, binibiro nitong chef, itong biktima si suspect, no? At ayun nga, magkakilala sila, magkabiruan. Hindi natin alam kung bakit humantong sa ganung pangyayari yung kanilang pagtatalo sa sukli lamang. Patuloy pang pinaghahanap ng otoridad ang suspect na posibleng maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sugatan ng 5 turistang Japanese nang bumangga ang sinasakyan nilang van sa truck sa Naga City sa Cebu. Sa Camarines Sur naman, 5 rin ang sugatan sa pagbangga ng bus sa isa ring truck. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kinailangang basagin ang bintana ng bus na ito para mailabas sa mga pasahero matapos itong bumangga sa isang truck sa National Highway ng Lupi, Camarines Sur. Naipit ang driver at hindi na mabuksan ang pinto ng bus sa lakas ng pagkakabangga. Tumagal ng 3 oras bago naialis sa pagkakaipit ang driver. Agad naman siyang isinugod sa ospital at 4 na iba pang pasahero na nasugatan. Sa inisyal na investigasyon, nasiraan ang truck kaya huminto ito sa gitna ng highway. Naglagay naman ng early warning device ang truck driver pero masyado raw itong malapit kaya hindi napansin ng bus driver. Just relax, don't stand, okay? Napaupo na lang sa sakit ang Japanese sa turistang ito sa National Highway sa Naga City sa Cebu. Isa siya sa sakay ng van na bumangga sa isang truck.
Sa kabuuan ay 5 Japanese na turista ang nasugatan. Papunta sanang Oslo ang mga turista para mag-whale watching. Base sa investigasyon, bigla umanong kumaliwa ang truck kaya nakabanggaan ng van. Agad namang rumisponde ang mga pulis at naisugod sa ospital ang mga sugatang turista. Nakakulong na ngayon sa Naga City Police Station ang truck driver. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Napilitang mag-emergency landing ang isang helicopter sa Guindulman, Bohol. Ayon sa isang testigo, mababa ang lipad ng helicopter bago tumigil sa isang bukid. Nang suriin ng piloto kung bakit pumalya ang LC ng helicopter, dito nadiskubre na isang saranggola pala ang sumabit sa helicopter. Pumulupot pa ang tali nito sa LC. Agad ding umalis ang helicopter matapos alisin ang tali. Wala namang nasaktan sa 2 sakay ng helicopter. Balik bansa na ang ilan sa mga tripulanting Pinoy na sakay ng na-hijack na oil tanker sa Gulf of Oman. Ilan naman ang kusa raw na iwan doon pero hinahanapan na rin ng kapalit para mapauwi muna. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Matapos ang 2 buwan ligtas na nakauwi ng Pilipinas ang mga tripulanteng Pinoy na sakay ng na-hijack na oil tanker sa Gulf of Oman. Pasado 4:00 ng hapon nitong linggo, dumating ang 9 na Pinoy. Kasama sila sa 18 Pilipinong seafarers na sakay ng St. Nicholas oil tanker na sinalakay ng Navy ng Iran. Tinarget umano ng Iranian government ang barko na dati nilang pagmamayari at ngayon nasa kustodiya na ng Amerika. Isa sa mga nakauwi ang chief mate na si Lord Rangasaho. Hindi naman daw sila sinaktan ng 8 lalaking lumusob sa barko. They boarded us with the heavy guns, but okay naman sila when they just forced us to, assemble on the bridge. Sa kabila ng naranasan, walang balak na tumigil sa paglalayag si Rangasaho. Siyempre, talagang ganoon ang buhay. Kahit nga di tayo sa Pilipinas Di ba? Meron din tayong nangyayaring ganito na ganung bagay. Pero balik pa rin tayo. Kailangan natin mabuhay para sa pamilya. Isa nilang kasamahan ang nauna ng nakauwi nitong katapusan ng Enero. Bukod sa kanilang 10, may 2 pang uuwi ngayong linggo. Ayon sa pamunuan ng MV St. Nicholas, minamadali na nila ang paghahanap ng kapalit sa 6 na Pinoy na naiwan sa barko para mapauwi na sila. Handa naman daw ang gobyerno sa mabilisang repatriation ng natitirang seafarers. Paglilinaw ng Department of Foreign Affairs, hindi hinostage ang mga tripulante. Well, hindi naman sila hostage per se kasi kusang loob silang naiwan doon dahil binigyan ng double salary. Kaya out of their own free will sila na naiwan doon, no? Sasailalim sa debriefing ang mga umuwing tripulante. Tatanungin din sila kung may mga gustong manatili na lang sa bansa. Kakausapin po muna natin sila kung makapag-decide sila na mag-settle na sila dito sa Pilipinas, then we will provide reintegration assistance po sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Humingi ng respeto sa kalayaang maglayag si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pag-atake ng Houthi na ikinamatay ng 2 Pinoy na tripulante. Nakiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga nasawi at nangakong ibabalik sa kanila ang mga labi ng mga ito. Tinamaan ng missile ang MV True Confidence sa Gulf of Aden sa Yemen na sakay ang mahigit 12 Pinoy. 11 sa kanila ang nakatakdang umuwi ngayong linggo ayon sa Department of Migrant Workers. 2 naman ang may iwan sa ospital sa Djibouti dahil sa mga tinamong sugat. 3 sa bawat 4 na Pilipino ang handang lumaban at ipagtanggol ang Pilipinas mula sa mga kalabang dayuhan. Yan ang lumabas sa survey ng Octa Research nitong Desyembre. Sa naturang survey, 77% ang handang lumaban. 23% naman ang nagsabing hindi sila handang lumaban. Base sa survey, pinakamarami sa mga gustong lumaban para sa bansa ay nasa 45 hanggang 55 years old. Isinagawa ang survey sa gitna ng mainit pa ring usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nitong Desyembre nga, nakailang ulit binuntutan at hinarangan ng China ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Tatakbo na sa Korte Suprema ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para questionin ang legalidad ng warrant of arrest para sa pastor. Kasunod ito ng pag-cite in contempt kay Kibuloy dahil sa hindi pa rin pagdalo sa hearing ng Senado kaugnay ng mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ.
Ayon naman sa legal counsel ni Kibuloy na si Mark Tolentino, umaasa silang matutulungan sila ng mga senador gaya ni Robin Padilla. Isang signature campaign ang sinimulan ni Padilla para harangin ang pagpapaaresto sa pastor. Bukod kay Padilla, tutol din sina Cynthia Villar, Amy Marcos at Bongo na sapilitang padaluhin sa hearing si Kibuloy. Abiso naman sa mga motorista, posibleng magka-rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa mga oil industry sources, posibleng mabawasan ng 50 hanggang 80 centavos per liter ang gasolina. Hanggang 50 centavos naman ang nakikitang bawas sa diesel at hanggang 45 centavos per liter naman sa kerosene. Sabi ng Department of Energy dahil ito sa pabago-bagong demand sa petrolyo ng China at Amerika. Tiniyak naman ng Meralco na di magkukulang ang supply ng kuryente sa kabila ng mas mainit na panahon dala ng El Nino. Sabi ng Meralco, kadalasan nagsisimulang sumipa ang demand bandang Marso at nakikita ang peak sa Mayo o Hunyo. Anila, sapat naman ang produksyon ng kuryente para tapatan ito. Yan ay kahit bigo ang Meralco makakuha ng bidders para sa 260 megawatts na power supply agreement. Aminado ang Meralco na mahalaga ito para di na sana sila umasa sa spot market kung saan taas-baba ang presyo ng kuryente. Sa kabila niyan, sinabi naman ng Meralco na maitatawid ng supply ang tag-init kahit pa tumagal ang El Nino. From the projections naman na binibigay rin ng DOE, hindi naman magkakulang ng supply. There will be enough generation in the Luzon grid even with El Nino. So what we're doing right now is to get contracts so that we won't have to rely on the spot market. Minasakar ang isang pamilyang Sri Lankan national sa Ottawa, Canada, habang 5 Palestinians naman ang patay nang mabagsakan ng mga relief boxes sa Gaza. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Sa kuha ng video, makikita na isa-isang bumaba mga parachute o airdrop aid sa Gaza. Ang laman niyan, mga pagkain para sa mga Palestino na naiipit sa giyera ng Israel at militanteng grupong Hamas. Pero ang isa sa mga parachute hindi bumukas ng maayos. Kaya imbes na dahan-dahan ang pagbaba niyan, bumulusok ang kahon. Ayon sa Gaza authorities, 5 Palestino ang nasawi nang mabagsakan ang nasabing relief boxes. 10 naman ang sugatan. Hindi pa malinaw kung sinong bansa ang nagpadala ng mga aid package sa Gaza. Pero isa sa mga nagpadala noong nakaraang linggo ang Amerika, Jordan, United Arab Emirates, Egypt at France. Base sa huling tala, mahigit 30,000 Palestinians ang nasawi mula na magsimula ang gyera noong Oktubre, habang mahigit 70 naman ang sugatan. Baha at landslide naman ang sumalanta sa mga residente sa Padang, Indonesia nitong weekend. Sa tindi ng baha, sumakay na ng bangka mga residente. Nag-ikot din ang mga rescuer para sa iba pang na-stranded dahil sa baha. Sa gitna ng ulan at landslide, 19 na residente ang namatay. 7 naman ang nawawala, habang aabot sa 70,000 individual ang inilikas. Dinala raw ang mga lumikas sa evacuation centers. Lalo pat inaasahan na magpapatuloy ang malakas na ulan sa mga susunod na araw. Patuloy ang search and rescue operation sa mga nawawala. Sa Ottawa, Canada naman, minasakyan ang isang pamilya mula Sri Lanka. Patay ang 3 bata na edad 2, 4 at 7 taong gulang. Patay rin ang kanilang ina at kapatid na sanggol. Kritikal naman sa ospital ang kanilang padre de pamilya. Kasunod ng masaker, inaresto ng mga pulis ang isang 19 anyos na Sri Lankan. Kakilala ng sospek ang mga biktima. Pero di pa isinasa publiko ang motibo sa likod ng krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kampiyon ang Japanese club na Chiba Jets matapos talunin ang Seoul SK Knights sa finals ng East Asia Super League. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Walang gustong kumawala sa pagitan ng Chiba Jets at Seoul SK Knights sa championship ng East Asia Super League sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, Cebu. Umakyat sa 4 na puntos ang lamang ng Jets matapos ang free throw ni American reinforcement John Mooney. Pero agad itong naibaba sa isa ng Knights kasunod ng 3 ni Young Jun An sa huling minuto ng laro. May chance ang lumamang ang Korean squad pero tinawagan ng shot clock violation ang kupunan. Sa kabilang dako, pinasok ni Yuki Togashi ang 2 free throws para mapalago sa 3 ang lamang.
Sumablay naman ang panabla sanang 3 ng Seoul kaya natapos ang laro sa score na 72-69. Nabawi ng Jets ang kampyonato sa EASL na una nilang nakuha noong 2017. Bukod sa titulo, inuwi ng Japanese club ang $1 milyong o mahigit 55 million pesos na cash prize. $500,000 o 27.7 million pesos naman ang inuwi ng runners-up na SK Knights. Tinapos ng Chiba ang dominanteng kampanya matapos ang undefeated run sa buong torneo. Despite a tough schedule, our players, I think, really enjoyed this competition. Hats off to the players; they deserve the championship. Itinanghal na MVP ng torneo si Togashi sa likod ng 22 points at 7 assists. Tinulungan siya ni Mooney na nagtala ng 16 points at 16 rebounds. Sa battle for third naman nanaig ang anyang Jungkwanjang Red Boosters kontra sa New Taipei Kings 78-76. Hindi nakalaro si Ren Zabando para sa Red Boosters dahil hindi pa 100% recovered sa kanyang injury. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. Nakuha ng Northport Batampier ang ikatlo nilang sunod na panalo sa PBA Philippine Cup matapos talunin ang Meralco Bolts 90-85. Hindi na kumpleto ni Chris Newsom ang 3-point play opportunity na maaari pa sana magpahaba sa laro. Kasunod ng panalo ng Northport, 3-1 na ang record nila habang 1-3 naman ang standing ng Meralco. Samantala, wagi rin ang Barangay Ginebra Gin Kings kontra Phoenix Fuel Masters 102-92. Wala pang talo sa dalawang laro ang Ginebra habang 0-2 naman ang Phoenix. Nakajamming ng British singer-songwriter ang Ben and Ben sa Mathematics Tour nitong weekend. Nagtrending din ang pa-karaoke session ni Ed Sheeran bago ang mismong concert. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Singing out loud ang Pinoy Cheerios sa Mathematics Tour concert ng British singer-songwriter na si Ed Sheeran. Kinantahan ni Ed ang fans sa SMDC Festival grounds ng kanyang hit songs gaya ng Lego House. Perfect! At marami pang iba. Highlight naman para sa mga Pinoy fans ang performance ni Ed ng OPM hit na Maybe the Night. Kasama niya mismo ang Ben and Ben na naging opening act para sa concert. Pero bago niya karanahin ng Filipino fans, nag-vocal warm-up muna si Ed in the most Filipino way possible. We have a portable karaoke machine because karaoke is very popular in the Philippines. And kasama niyang nag-jamming backstage ang isa pang guest artist na si Callum Scott. Bumilib din si Ed sa mga miyembro ng staff na nakikanta. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Sulit naman ang punta ng fans, lalo pat ngayon lang bumalik sa Pilipinas si Ed Sheeran matapos ang 6 na taon. Nagbabalita mula sa frontline. MJ Marfori, News 5. No to workplace romance daw ang What's Wrong with Secretary Kim stars na sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa MediaCon ng paparating na serya, sinabi ni Paolo na gusto niyang manatiling professional sa trabaho. Aminado naman si Kimmy na hindi ito maiiwasan, pero mas mabuti pa rin daw na siguruhing maayos ang trabaho. Nangako naman ng dalawa na kikiligin ang mga manonood sa What's Wrong with Secretary Kim. Yan. Yes. Balikan lang natin yung ano.
Ed Sheeran. Ed Sheeran concert. Grabe. May pagkadismaya ng mga hindi nakanood eh. Oo. Babalik pa yan. Babalik pa yan. Grabe, imagine Ben and Ed Sheeran. Oo. Diba? Ang ginawa nila niya, ang Ben and Ben, ginawa na nila ng backup si Ed Sheeran. Pero sobra siyang tuwa. Tsaka parang sobra siyang hangang-hanga siya daw sa Pinoy music. Yes. Sa And very ating humble kagalingan. daw, ah. Very humble. Sobrang regular guy. Accommodating. Very down to earth. Very down to earth. At gusto ko lang i-flex na si Shira Luna ang nag-style sa Ben and Ben. Okay. Ang saya. Congrats, Diba? Shai. Tawa ko sa mga meme para daw silang nasa microwave habang kumakanta. Umiikot lang yung stage. Nakakatawa. Dami nag-enjoy na Cheerios for sure. Cheerios! Alam mo, kay Mama Maui talaga ako. Hindi ko alam yung mga yan. Yeah, nakakatawa, no? Cheerios. Hi, Cheerios! Nung kaya tayo, bago niya kantahin yung Perfect, sabi niya, this song I will sing. If you don't know the words to this, then you're in the wrong concert. Talaga naging one big sing-along. Ay, naku, nakakatawa. Okay, eto naman tayo. Colorful pa din, kasing colorful ng concert ni Ed Sheeran. Mamaya po, sa Working Mom, fun and colorful DIY activities naman tayo na pwedeng gawin with kids. Aabangan natin yan maya-maya. Yan. At sa tanong ko lang, alamin natin ang hindi nagpapatulog sa ating mga kapatid. At sabi ni Doc, ano nga bang mga dapat at hindi dapat kainin kapag ikaw ay nagme-menopause na? Kaya huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Mahalaga po ang diet kapag nagkakaedad na ang isang babae, lalo na kapag nagme-menopause na. Ano nga ba ang mga dapat iwasan? Ito ang sabi ni Doc. Maraming pagbabago sa ating mga katawan kapag nagkakaedad at sa mga babae, isa na nga ang pagme-menopause. Pero maraming hindi komportableng pag-usapan yan. Ang sabi ni Doc, ang menopause ay natural na bahagi ng pagtanda kung saan natatapos ang menstrual cycle ng isang babae. Karaniwan itong nangyayari sa edad ni 55. Kapag magme-menopause na, posibleng hindi datnan sa loob ng isang taon. May tinatawag din na perimenopause na maaaring maranasan sa edad na mid-30s or 40s. Ilan sa mga sintomas ito, mood swings, mababang energy at hot flashes o mainit na pakiramdam sa taas na bahagi ng katawan gaya ng leeg at ng mukha. Nagpapababa kasi ng estrogen level ang menopause dahilan para tumaas ang body temperature kasabay ng timbang ng isang babae. Bukod sa pagbabago sa metabolismo ay tumataas din ang risk ng osteoporosis. Kaya makalagang alamin natin kung ano-ano ang mga pagkaing makatutulong para mapanatiling malusog ang katawan at maiwasan ang mga sintomas. Kumain po kayo ng calcium-rich foods para hindi rumupok ang mga buto. Isama sa diet ang gatas, soy milk, yogurt at low-fat cheese. Inirekomenda rin po ang green vegetables gaya ng broccoli, cauliflower, asparagus, Brussels sprouts at kale. Kapag may tama po kayong supply ng protina ay maiibsan din po ang ibang mga sintomas. Kaya makalagang kumonsumo ng lean proteins na makukuha natin sa grilled chicken, tuna, lean beef, tokwa at sa mga beans. Samahan pa din yan ng regular na pag-inom ng calcium pills at vitamin D lalo na kung kayo po ay lactose intolerant, maselan sa pagkain o di naman kaya ay vegan. Ubiwas sa mga maanghang na pagkain, gayon din sa caffeine at alcohol na lalong magpapataas sa temperatura ng katawan. Mabilis din pong nakapagpapataba ang mga pagkain sagana sa carbohydrates at mga starchy foods gaya ng pasta, patatas, white bread at kanin, kaya bawas-bawasan po ang mga ito, hindi naman sinabing bawal kainin. At kung mayroon pa kayong mga tanong tungkol sa inyong mga kalusugan, huwag magatubili, i-ask Doc Dex nyo na yan sa aking Facebook page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid. Okay, can relate. Sasabihin ko lang, hello mga mami at mga lola. Ayan na, nandyan na talaga yan. So maraming salamat, Doc. Handa ka ba mag-let go ng maanghang na pagkain? Dadamihan ko na lang pagkain ng broccoli. Ayan, bawi-bawi na lang sa Pambawi. Ay, grabe. Pero alam ko, isa sa mga symptoms yung hot flashes din, diba? Because is it flushes or flashes? Flashes. Okay, but my mom, kasi, well, sorry ma, nilagdag kita. Nakaka-experience siya noon. Lagi niya sinishare sa akin. So ako parang nakikinig ako pampalubag loob. Saka para ma-ready mo na yung sarili mo, dadating din kayo doon. Malayo pa, pero
dadating din kayo. Naku, alam nila yan, yung parang kahit na nasa loob ka ng sinehan, di ba? Ang lamig sa sinehan. Kaya pala pagkausap kita, Mami, minsan nagpapaypay kasi naman ganyan. Ganun po yun. Ako, alam nila mga mami yan, yung mga lola na nandyan na, di ba? Biglang iinit ng ganon. Tapos biglang mawawala. Okay, so Basta talagang pakitanggal na panandalian natin lang. yung chili powder sa Ay! bag. Tanggalin nyo na po sa Maitago bag na ni nga yung Mami bag. Cheeky. Pero wait, may iba ko. Happy birthday to Doc Dex. Doc Dex! Happy birthday, Doc Dex. Nung weekend, di ba? Sana na-document niya yan ng husto. No? Yes. Usapang may kinalaman sa mga dokumento naman po. Mga mali o error sa entry ng inyong marriage contract. Nako, i-correct na po yan. Yan ang issue tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal ba to? Attorney, valid po ba ang marriage contract kung may maling spelling sa apelyido ng pagkadalaga at maling birthday? Valid po ang marriage contract kahit may maling spelling o birthday ng ikinasal. Ayon sa Article 2 ng Family Code, ang essential elements ng marriage ay una, legal capacity of the contracting parties o yung dapat nasa hustong gulang ang mag-aasawa at wala silang mga naunang kasal o ibang asawa. At pangalawa, consent o kusang loob na pagpapakasal sa harap ng isang may kapangyarihan na sila ay kasal. Anumang depekto sa spelling o iba pang error sa marriage contract ay pwedeng ipakorek sa civil registry ng lugar kung saan kayo ikinasal. Attorney, 15 years ago, bigla na lang nawala ang tatay ko. Makalipas ang 15 years, nag-asawa ulit ang nanay ko at nagkaroon ng sariling pamilya. Pero, bigla na lang nagpakita ang tatay ko at umuwi sa bahay namin. Naggalit ang tatay ko sa naabutan niya. So, sino po ngayon ang legal na asawa ng nanay ko? Pwede ba niyang kasuhan si mama? Ang unang asawa pa din ang legal na asawa dahil hindi pa napapawalang bisa ang unang kasal. Ayon sa Article 42 ng Family Code, ang pangalawang kasal ay mapapawalang bisa kapag lumitaw na ang unang asawa na inakalang patay na o presumptive death. Ayon sa Article 41 ng Family Code, maaaring ipadeklara na patay na o presumptive death ang isang asawa na hindi na makita at ito ay nawala sa isang pangyayaring may panganib o maaaring namatay na ito dahil sa nasabing insidente tulad ng pagbagsak ng eroplano o paglubog ng barko at siya ay sakay nito. Ito ay summary proceeding, mabilisan lamang at maaari nang magpakasal muli ang naiwang asawa matapos ang deklarasyon ng presumptive death. Subalit, kung muling lilitaw ang asawang inakalang patay na, mawawala ng bisa ang pangalawang kasal. Kung dumaan sa tamang proseso ang deklarasyon ng presumptive death, hindi pwedeng makakasuhan ang naiwang asawa na muling nagpakasal ulit dahil sa kanyang pag-aakala na patay na ang kanyang nawawalang asawa. Subalit, kung basta na lamang nagpakasal nang hindi dumadaan sa tamang proseso para sa deklarasyon ng presumptive death, maaaring makasuhan ng bigamy ang naiwang asawa dahil sa kanyang pagpapakasal ng 2 beses. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Grabe yung pangalawang kaso. Akala ko teleserye lang nangyayari yun. Yung nawawalang mister after 15 years, tapos pagbabalik, i-claim na, oy, bakit may bago ka ng asawa? Pero may basihan naman talaga halos lahat ng teleserye. Na medyo nagiging cinematic lang. Cinematic lang, iba lang ang dating. Pero yung pala yun, kailangan dumaan sa proseso na. Kung i-presume or i-assume nyo na patay na si naunang mister, kailangan dumaan sa proseso na i-declare yun. Minsan kasi sa galit na rin lang eh. Parang dahil pinatay mo na sa isip mo. Grabe. Parang akala mo, susunod yung dokumento, hindi pala. Tapos pag dumating si unang mister, ang linya mo, ikaw pa may ganang magalit. Wow, naku, nanonood ang teleserye. Meron naman, Dimple School of ano yan. Acting. Uy, ano ba yan? Huwag na nga muna tayo sa mga nakaka-stress. Dito muna tayo sa mga ngiti. More smiles tayo this Monday tulad na lamang po ng mga pinapadala sa ating mga selfie ng ating mga kapatid. Good morning. Naka-costume. Yun, tayo yun Ay, nakakawayan costume. May mahula. May mga lace sila. Good morning.
family picture love pa. it. Oh. Good morning, mga kapatid. May flower crown. Diba? Flower crown nga din minsan. Sa tema sa tema. Okay, mag-selfie lamang po na mag-selfie mga kapatid, tsaka isend sa aming official Facebook page. Lagyan nyo na rin po ng inyong lugar kung taga saan kayo. Ang mapipili po naming pinaka-nakaka-happy na selfie, may instant 500 pesos worth of load sa amin. Kaya naman, Mami Chiki. May flower ka rin pala. Flower earrings. Eto. Ganda. Pinitas ko pa yan. Direct. Ayan, oh. Pakita natin si Dimples. Ito, ayan. Flower earrings. Pa-flowers tayo. Yan, Lapit, direct. Sumobra na. Kitang-kita ang kagandahan. Yeah. Ito na. Ano na tayo sa kitang-kita talaga. Yun, kitang-kita mga agaw tingin na bonsai. Love it. Worth it talaga kahit sa loob ng bahay. At sa tanong ko lang, pupulsahan natin ang ating mga kapatid kung anong mga bagay na hindi nagpapatulog sa kanila. At sa working mom naman po, tie-dye at iba pang activities na tiyak patok sa ating mga kids. Susubukan natin mamaya. Huwag na wag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Good morning, kapatid. Mami Chiki, Justin, may tanong ako sa inyo. Mga plantito at plantita ba kayo? Si Justin Plantito. Nung pandemya. Ako, pangalan lang. Ang plantito sa akin, puno. Puno. Pero pagdating sa paghawak ng mga halaman, marami pa akong kailangan matutunan. Ayan. Ito kasi, meron tayong ipapakita sa mga kapatid natin, ibibida natin, kakaibang puno na balita ko madali lang din daw alagaan. Baka sakaling mabuhay mo ito. Yan ang negosyong ibibida natin sa Kitang-Kita. Sa Feng Shui, bonsai trees are believed to attract positive chi and promote balance. Pero para kay Ramonito, ito ang nagbigay sa kanya ng dagdag kita. Taong 2020, sa kalagitnaan ng pandemic, sinimulan ni Ramonito, isang development director sa isang semiconductor company, ang kanyang negosyong Plantitas Art and Design. Gamit ang puhunang 13,000 pesos, nagbenta sila ng iba't ibang bonsai trees. Patok sa mga certified plantitos at plantitas ang kanyang juniper, busida, molave, at bougainvillea. Ayon kay Ramonito, gumagamit sila ng 3D technology at eco-friendly materials para sa kanilang mga paso or pots. Sa ngayon, kitang-kita na siya ng 6 digits kada buwan. At sasamahan din tayong studio ni Mon and Jenny ng Plantitas Art and Design. Mon and Jenny, good morning sa inyo mga kapatid. Tatabay ako dito, baka sakaling makahawaan. Makahawaan ka lang. Ano ba itong mga dinala niyo sa amin ngayon sa studio? Yeah, so marami kaming bonsai. We have different bonsai species from flowering bonsai, bougainvillea. Yeah, it's a tree-looking bonsai. This is the Bushido, Japanese Bushido from Japan, Japanese Bushido. Meron din kami local version, yung molave. Molave. This is a Philippine tree na binonsai. And then, local version ng Chinese juniper. These are bestseller actually. Ito yung pinakamabenta naming produkto. Bakit mabenta, Mon? The compact growth habit makes it very appealing na it looks like almost like a tree in distress. No? Ibig sabihin compact growth habit, talagang dyan na siya, hindi talagang siya lumalaki. bonsai siya. Siya yung most accepted bonsai species worldwide. Okay. If you Google nga yung bonsai na just type bonsai sa Google, ito ang lalabas. Pinaka-familiar. Juniper. Juniper. Yung mga nasa side naman ni Jenny. Juniper, it's a Picos money tree. A money tree. This is totally Swerte indoor. ba yan? You can place this total indoor po. Okay po. Pwede sa indoor. Pwede. May money tree, Jen. So pwede, maswerte ba yan? Pera, yes. Pera. Sa pera? Lalo na yung pots namin is merong good luck pots na
May mga Chinese na symbol na good luck, money. No, ito Japanese ito. This is prosperity and wealth and perfect for gifting po. Okay, and then yung mga itong malalaki, medyo malaki nandun sa dulo, no? Yes, this is our personal collection, Chinese elm. This is imported from China. And this is more than 35 years already sa akin. Oh, yes, 35 years. 35 years old, yes. At hindi na siya lumalaki? Yes, because we control yung within the pot, i-control the growth habit niya. So hindi siya gano'ng lalaki. But interesting dito, ibig sabihin pala, Mami Chiki Justin, lahat ng klase ng halaman or puno, pwedeng i-bonsai. Pwede. Pwede. Actually, pwede. So, ang kokontrolin niyo lang talaga yung growth pattern ng yung pots din. Yeah. So, paano nyo nga kinokontrol yung mapigilan yung paglaki nila? Well, you have to trim the roots regularly. Maybe every 2 years, you trim the roots para yung kung naman yung root. Kasi pag nasakal na yung roots, hindi na siya, mamamatay siya. So you have to trim it so that it can get a new growth space. Pero nandyan pa rin siya, contained pa rin siya sa loob ng pots. So gaano kadalas yung trimming? Every 2 years. Yung trimming ng ito. Yung trimming nito is you just retain the basic shape. Maybe it can go from 2 months. Kung every 2 months, malaguna, trim mo. Pero yung roots mismo, every 2 years. Yung roots, every 2 years. Every 2 years. Dito natin makikita, Justin, Jess, na talagang meron silang ginagamit na alambre. Ano po ito mo? Yeah, yung training wires po yan, aluminum po yan. It's bendable. Ito dito. It's you wrap it around the branch. And literal, yan yung pumipigil sa kanila na, yan ba? Or just to keep It forms the plant. Yung shape. It shapes the basic form like cascading or... So sadya yan, yung pagpulupot ninyo, may plano yan, hindi yung basta-bastang pinupuluputan nyo lang. Yes. Meron pong sinusunod na forms na formal upright, informal upright, cascading, semi-cascading. Specialized talaga pala ito. Ito yung concern ni Mami Chiki, Jenny. Ayan na. Mahirap bang alagaan ang mga bonsai? O baka mamatay din yan sa kamay namin? Napakadali lang pong alagaan ang bonsai. It's need sunlight and watering. Basic watering. At least 5 times a week, pwede mo siyang diligan. So better siya outdoors? Definitely. Better outdoors. Pero pwede siya near windows. Basta may sikat po ng araw. Diyan yung mga price range para dun sa nag-iisip mag-invest. Price range mo, mga 2.5 yung pinakamura namin. Okay. Then, yung mga medium size namin is around 8K, 15K, mga ganyan. Ito, mga around 26K. Alin yung 26? Yan. Ito, 26K. Magandang panregalo sa mga, di ba, pag meron kang... Kasi medyo, ang bonsai kasi is matagal talaga ang buhay niya. Housewarming, di ba? Okay, paano nila kayo makokontak, Mon and Jenny, para sa mga kapatid natin na interesado? You can contact us sa Facebook page, Plantitas Arts and Design. At you can contact us at 0942-602-9298. Alright, maraming salamat, Mon and Jenny ng Plantitas Art and Design. At dahil nandito na mga bonsai, magpaka-zen muna tayo, magpahinga muna tayo. Konting paalala muna mga kapatid. Sostengo molto MX3 perché mi aiuta molto nella mia vita, nel mio corpo e quindi sono molto grata ai loro prodotti. Sa mga kababayan ko sa Pilipinas, ciao! Benvenuta a Milano. My name is Jennifer Mercado, I'm 27 years old, I'm a professional dancer and receptionist e questa è la mia storia di MX3. Both of my parents are Filipinos. They came here almost 30 years ago. I'm very proud because my roots are from Philippines. The thing that I know to Filipino culture is that we have a malaking puso, positive mind, and very gentle and kind people. MX3 helps me a lot, and because for their anti-inflammatory helps to boost my immune system and recover all of my pain. Allora, ballare è veramente stressante a volte e difficile perché devo usare tutti i miei muscoli, mentre con MX3 sto trovando la mia giusta strada perché grazie a lui riesco ad essere sempre più forte e ripararmi da ogni sconforto, per cui sono veramente grata di utilizzare MX3. I really love it. Be MX-traordinary with MX3. Yan, ito. Abangan natin mamaya. Sa tanong ko lang,
Muli ako mag-iikot para malaman ang mga bagay na hindi nagpapatulog sa ating mga kapatid. Mukhang tulog na tulog ko naman dun. Parang maayos Sarap ka eh. Sarap ka eh. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ikaw, na umasa na holiday today. Ikaw, na busy kakagawa ng reels. Ay, wow. At ikaw, na hindi niyayang manood ng concert ni Ed Sheeran. Ako din. Tanungan muna tayo, mga kapatid. Anong bagay na hindi nagpapatulog sa'yo? Tanong ko lang. Mamaya na to. Huwag na. Grabe naman siya. Tanong ko lang, anong bagay hindi nagpapatulog sa'yo? Kasi tara na! Yung pusa ko po mainit. Pusa? Anong klaseng pusa siya? Si Asher po, gray hand. Baka pwede maging boyfriend ni Barbie? Kasi po may mga pusa po sa labas. Meow! Meow! Ah, so yun lang. Meow! Opo, nakikipag-away po kasi siya. So, ano yung ginagawa mo para makatulog? Ano po, bumababa po ako sa kanya tapos pinapakain ko po siya para malipat po yung attention niya dun sa food. Mga iyak ng aso sa gabi. Iyak ng aso sa gabi? Sa tingin mo, Jim, ba't sila nag-iiyak? Siguro hindi ba sila kumakain? Oh, talaga? Pinapakain mo sila? Actually, wala kaming aso. Yung aso na kapitbahay. Ano yung advice mo para sa mga kapitbahay mo? Siguro bantayan na lang nila. Problema po. Problema? Katulad ng? Siguro, sa pera o ganun po. Sa pera, sa pera. Ay, mahirap po kung ganun po. So, paano po kayo nakakatulog kapag iniisip mo yung pera palagi? Magdasal po. So, ano yung dasal nyo? Gabayan po sana ako ni Lord. Gabay. Aking problema. Academics. Anong subject? Foreign language. Foreign language? Japanese, Nihongo. Okay, pwede pa sample ng, ng Japanese. Okay, ano yung ginagawa mo para makatulog? Mostly, ine-exhaust ko lang talaga yung sarili ko from my work. May small business po kasi ako, so small business. Sige nga, ano yung small business mo? I draw stickers. Follow me at Studio We po. Kitang-kita. Anong bagay ang hindi nagpapatulog sa'yo? Malalim, sir. Malalim ba? Hindi, Pagka puyat ka, natural, sir, hindi ka naman agad makakatulog dahil sa kakulangan ng pahinga mo. Hanggang susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong ko lang. Kuya, tara na. Tara na. Thank you po. Ang cute. Yay! Gusto ko yung puro pets yung umpisa. Puro pets yung hindi nagpapatulog sa kanila. Kayo, ikaw, Kayo naman. Anong hindi nagpapatulog? Alam mo, sa totoo lang, kapag nasira yung routine ko, usi ka ba sa ganun? Kasi meron akong sleeping problem. So dahil may insomnia ako, kailangan nagsistick yung katawan ko sa isang schedule at sa isang yung pagkakasunod-sunod, order. So pag nasira na yung natalipasan, wala na. Kailangan ko na magdamot. Mami, pag may humihilik sa tabi mo, kailangan hilik. Bait talaga pag pagod na pagod. Hindi mo naman maiwasan, di ba? So uunahan mo na lang matulog. Sa akin, music to my ears yun. Talaga? Ako, ito na pala. So si Derek, sasagot pa ako. Gusto ko pa man isagutin niya. Pero wag na lang. Dito na tayo kasi mas masaya to. Sa totoo lang, favorite ko to. Sa Working Mom po, makulay na activity for kids na pwede rin pagkakitaan. Itatry natin sa paggawa ng tie-dye shirts. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid!
ating mga kids ang colors. Kaya naman po, check na patok sa kanila itong ating DIY activities ng ating working mom for today, Cookie Caparas. Hello, Mommy Cookie! Hi, Mommy Cookie! Walang maniwala, Mommy siya. Ay, thank you! And this is also Daddy Caray husband. You guys look amazing. Ang gwapo at ang ganda ninyo. At nakita ko rin yung baby niyo doon. Cute. Okay, today, what is our activity? Let's get on it. So today, we're gonna do our Casey Tie DIY. So, ayan. This is a workshop. Workshop. We're gonna learn how. Okay. So, first step is to get the shirt po. Ito yan. Yes po. Okay. Yan. It must be right. And then, later na yan. tayo. Ang first step po is to get your sizes. So, we have here our size chart. Okay. Ako na hawak, Mama. Yan. Okay. So, meron kayo size 4, 1 to 2 years old, size 6, 3 to 4, hanggang 12 years old. Yes. And then for adult size, meron kayong teen until 5XL. Yes. Gusto ko lang i-highlight yon kasi hindi lahat ganyan kadami ang size. From newborn to plus sizes. So, ang workshop is for kids and the parents sabay. Nice one, Cookie. Okay, let's learn. Gawa tayo. And then the next step would be to choose your patterns. Okay. Yan yun. Okay. So, yung, yung una, I like the So, first. bullseye. This is what we call the bullseye. The stripes, ice dye, yan, and crumpled. And then the very common that we always see is the spiral. Spiral design. Okay, ganda yan. gusto mo yung bullseye dims? Yes, Yes. Bullseye daw tayo. So, anything that you want to Okay, do. so sige, how do we bullseye. start? What's the first step? Okay, so Sabihin let natin me from- know your pattern. Okay, yung pattern. So I can help you. Okay, the same pattern would Ito. be Ano to ulit? Sa harap. yan, the bullseye. bullseye. Bullseye, dim. Yes, For everyone. we have to Pag crumple, ganito lang. actually Parang mas gusto ko yung crumple. Para madali It's the simplest form of tie-dye. shirt, and And then then we put the rubber bands. I like the rubber bands. Ang cute, very colorful. Ito po yung Okay. And then, what we're gonna do Just would tusok be, ko pa sa kanan. yung middle part po ng shirt, tutusukin po. Tutusukin. Yan. For the bullseye. For the bullseye. Pero yung crumple, tama itong ginagawa ka, Daddy. Yes, correct. yes po. Okay, alright. Okay, and then, yan. Okay. So sa middle, we need to tie it. Okay. Kaya pala Parang ready tie-dye. na ako. Literal palang tinatay. Tie first before the dye. And then, Mama Dims, gusto mo ng tie? no, dyan ka lang. And then yung next one, yan. Bahala na po kayo kung anong gusto niyo pong gap. Okay. Mommy Cookie, can I start with mine? I Sure, want to Galing ni strip it away. Dimples, Which ready one? na So, ako. sky blue, pwede. Ganunin ko lang? Yes, opo. Okay. Okay, sige. It must be. Kahit saan. Yes, yes, Okay, yes. yan, ganyan. Yan yung crumple, no? Direct, ayan siya. Sige lang po. That's why you Okay, always you say can po do that it. there are no mistakes in tie-dye. Ay, amazing. Ay, It's gusto your ko own yan. form of expression. Tama ba? Kailangan ba yung shirt? Pink, I like Yes, pink. opo. Para sa bullseye, Carlo, ilan? Dalawa lang. Yes po. As many as you want, but we would recommend around Do 4 we to 5 flip it? po. Okay. Yes. We have to Tatlo. flip it also. 4 to 5. 4 to 5. I think dapat talaga naka-apron kayo nito. Yes. Kasi, okay. And then we flip it, no, Yes, Mama? yes, yes. This is the bullseye, Right, there you something go. like this. Okay. Ang galing, kasi ano ba yung mga available colors pag bumili ka ng kit? We have, of course, the yung mga primary colors, so yellow, blue, red, and then the secondary colors, green, violet, orange, and then we have brown, we also have black, and then we can mix colors, like for example, yung color of the year is apricot, so we mix colors. Para ma-achieve yung ano. Okay, so I think ready na ako. Ready na ako! Bilis, Di ba, no? May minuto Yeah, lang. but we have to let it sit first. Gaano for, katagal? 10 to 15 minutes. Ayan, Okay. kanina pa yan. Pwede yan. Ang magpapakita na po mamaya ng t-shirt ko ay sina, Alex. TVJ. Sila TVJ na po. Sila po magpapakita Ito. mamaya. Pero meron sila actually finished product kanina. Yes, we have them. So, pag ganyan, ano yung finished product? Anong itsura? These are some of our finished products po. So yung bullseye. These are prepared. Ang bullseye. Ayan! Saan ang bullseye Not natin? particularly here. This is cute. Can I just Ito, open? spiral. Isuot yata ni Cookie bullseye. Suot po ng assistant Tingnan po natin namin. to. Kasi yung bullseye, ayun po yung result talaga nito. Ang ganda! Yan. Yan po, that's a size 4. Perfect for summer. Pang ilang taon to? Pang usually makakaya na po mga big 1-year-olds, Oo, so 2-year-olds. I think see to, big 1-year-old. Pwede! Pabili, Ibig sabihin, bigyan natin to.
Kanino in-offer ang mga workshops na to, Mami? Actually, for any ages, pero especially for kids, mas natutuwa sila, no? Oo. Ang na-amaze ako, Cookie Carlo, actually, ready, iniintay lang natin mag-set, pero yun na yung proseso, yung ginawa ni Dimples. Yes. So after ilang minuto, magiging ganito na Yeah, laging siya. At saka nakakatawa, meron pang infant. Ang cute, For newborns. Ang ganda. Pang-newborn. Ang favorite ko dyan is walang mali. Sabi natin. Walang mali. When we want to contact you, what can we call? You may search us on Instagram, KC Tay DIY, Facebook, Shopee, Lazada. Yun. Every platform, basically. Nice. Okay. Yung price nung kits, para alam nila. Actually, workshop po kami, no? Okay. Around $399 for kids. $499 for adults. And $499 for adults. May package ba yan? Package na, kasama na po yung shirts. Oo, and the And of course, the experience. educational and entertaining experience as well. The bonding pati. Gano'ng katagal yan? Especially Session na yan? Siguro maximum of 1 hour and 30 minutes. Because we also have activities para sa mga kids while waiting. Ayun, ang dami nilang pinamay mga bata. Maraming salamat, Mommy Cookie and Daddy Carlo Chua. Thank you, napaka-cute talaga. At eto, kasing panalo ninyo, may nanalo na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations! And Danica Bautista ng San Fernando, Pampanga, Cabalen. Salamat po. Hintayin lamang ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. Congrats! Yes. And that is it para sa ating Wow na Wow Monday. Spread happiness lamang po mga kapatid. Mamaya, simula na ng bagong afternoon habit ng ating mga kapatid. Barangay 5 Panalo, 12:30 p.m. Simula na po mamaya bago ang Frontline Pilipinas. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa din po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!